Kaugnay sa Senate bill para sa pagpapataas sa halaga ng bonus na tax-free, makakapanayam natin si Senator Sonny Angara, ang nag-sponsor ng naturang bill. Magandang umaga, Senator Angara. Magandang umaga, Kara, sa lahat ng nanonood ng GMA News to Go. Magandang umaga po. So, Senator, totoo na po bang hindi aabot sa December itong pagpapataas doon sa halaga ng bonus na tax-free? Palagay ko aabot ng December yung pagpasa ng panukalang batas, pagsasabatas nito, Kara. Ang magpapatagal dyan yung may time-lapse bago pumasa bago ma-implement ng fully dahil gagawa pa ng implementing rules ng kang BIR. So and that usually takes time. So if ever ay mararamdaman natin ito next Christmas na, hindi itong this coming Well, may small possibility na maihabol pa pero the bigger chance is next year na kasi nga most employers give their 13th month pay. Yung iba nabigay na nga eh. So doon sa mga nabigay, hindi talaga habot doon. Senator, para po sa kaalaman ng ating publiko, bakit po sa tingin ninyo dapat itaas to 82,000 pesos itong halaga ng bonus na gagawing tax-free? Kasi right now it's at 30,000, di ba? Kasi yung halaga ng 30,000, na-iset yan noong 1994 pa, Kara. Yan yung halaga na covered ang lahat ng government employees. Yan yung basehan yan eh. Kasi yung sweldo ng Pangulo noon, 30,000 a month eh. Ngayon, ang sweldo na ng Pangulo, 100,000+. Pero yung bonus, yung tax-free bonus at 13th month, hindi nakahabol doon. So yung, kumbaga, ang ginagawa lang naman namin sa Senado at sa Kongreso, ay inihahabol lang namin yung halaga ng piso ng pangkaraniwang mamamayan o yung working class natin. So kumbaga, Senator, ngayon na it is pegged at 30,000, kaunti lang yung nakakatamasa or nakaka-enjoy nitong tax-free na bonus kasi mas matataas na ang sweldo. Well, maraming nakaka-enjoy, Kara, pero tama ka doon in saying na, kumbaga, yung halaga hindi humabol kasi tumataas ng sweldo nila, pero yung amount na naiuwi nila na walang buwis, ay hindi nakakahabol. So, hopefully, sa pamamagitan nitong pagpasa namin itong pagtaas ng bonus from 30,000 to 82,000, maramdaman na ng husto ng mga nagtatrabaho dahil alam naman natin yung mga minimum wage, walang buwis yan. Yung mga mayayaman, gumagawa ng korporasyon. Yung sa gitna naman ho, parang sila yung pumapasan dun sa mga gastusin ng ating gobyerno, sana mabigyan din sila ng tulong kahit papano. Pero ayon po, Senator, doon sa ilang financial officials, kapag ipatupad daw po itong panukalang batas na ito, maaari itong magresulta sa revenue loss ng pamahalaan na aabot pa nga daw sa 30 billion pesos kada taon. Yun ang sabi ng ating DOF at BIR, pero ito ay pinasinungalingan ng ilang mga eksperto na pinakinggan namin sa aming komite, mga ekonomista galing sa Universidad ng Pilipinas. Meron din tayong mga former opisyales ng Department of Finance na sinabi, hindi aabot doon. At the worst, siguro, mga 5 to 6 billion. Pero ang nakikita nilang most probable revenue loss is around 3 billion pesos a year. Senator Angara, bakit po ba na-delay? Kasi may mga nagsasabi na natapos na sa Kamara, pero pagdating sa Senado, sinasabi ng ilan 2 months delayed daw itong yung version ng Senado. Bakit po ba nagkaroon ng delay? Yung mga nagsasabing na-delay ho yung panukala, hindi nila naiintindihan ho yung proseso ng isang panukala na nauukol po sa buwis. Kasi yung panukala na nauukol sa buwis, yung pangkaraniwang panukala, unahin natin, Kara, ay pwedeng isabay po sa Kamara at sa Senado. Yung panukalang pambuwis, kailangan magmula sa Kamara. So, habang hindi pa pinapasa ng Kamara, hindi pa pwedeng idebate sa plenaryo ng Senado yung panukala. So, yun ang kautusan po ng ating saligang batas. So, yun lang ang sinunod natin. Wala hong delay dito. In fact, nung pinasa po ng Kamara, pinasa po sa aming komite, pinasa po namin kaagad at binato po namin sa plenaryo. At sa plenaryo naman po, wala nang nagtanong ng interpellation, wala na nakidebate, meron lang nag-amyenda ng konti at naipasa na rin po on second reading. Ngayon, ang pinag-uusapan po yung pambansang budget. So, habang pinag-uusapan yan, wala na kung ibang pwedeng pag-usapan. So, I know na ang liderato po ng Senado ay sinet na po for third reading ito right after the budget. Which is when po? Which is in a few days' time. In a few days' time. Okay, Senator Angara, may iba po. I just have to ask you this kasi may ilang nagsasabi na kaya daw hindi nakakahabol itong Senate bill ninyo ay dahil nga daw po ang daming ginagawa, abalang-abala daw ang Senado dun sa Senate investigations. Ay, hindi ho totoo yan kasi yung amin pinasa, hindi naman ho konektado sa Senate investigation. In fact, pinaprioridad natin itong
pag tiningnan mo po yung meetings ng aming Committee on Ways and Means, nakasabay pa nga sa investigasyon yan eh. So, kumbaga, ganon. kahit tumatakbo po yung investigasyon, tumatakbo din ho yung mga economic measures tulad nung sa amin sa Committee on Ways and Means. Kumbaga, kaso lang nakuha nyo kasi yung House version noong September na, kaya talagang gahol na sa oras Actually, dahil parang kasabay October ng na ho budget. ata na-refer sa amin. So, basta nakuha namin kaagad. Nag-hearing kami ng isang beses, pinasa na ho namin, nilabas po namin yung committee report. Pagkalabas po ng committee report, inikot na po yan sa iba't ibang senador para itanong kung mayroong mga gustong baguhin, may gustong idebate. At once na wala namang nag-signify, schedule na po ng ating mayorya sa Senado at pinasa na po namin on second reading nung isang araw, Kara. Alright, maraming salamat po, Senator Sonny Angara. Maraming salamat din po sa inyo, Kara.